Nahigit ko ang hininga. Tila nga hindi ako makahinga dahil sa lakas ng kabog ng dibdib ko na tila tinatambol. Pakiramdam ko, nasa lalamunan ko na ang puso ko. Bakit ba ganito ang nararamdaman ko sa kanya? Ano bang ibig sabihin nito? Na gusto ko rin siya? Hindi no. Tumikhim ako. Tatapatin na kita, Sir Lloyd. Ano yun? Na gusto mo rin ako? Nakangising sabi niya. Muntik pa akong masamit sa sariling laway. Hindi no? Angil ko sa kanya. Bakit ka nauutal? Nabigla ako sa sinabi mo eh. Teka lang kasi, ako muna ang pagsalitain mo. Okay? Muli akong tumikim at bumuntong hininga. Kailangan sabihin ko na kung ano ang nasa loob ko. Alam mo kasi, Sir Lloyd, sa totoo lang, hindi kita type. Diretsahang sabi ko at tumingin sa kanya. Tumingin din siya sa akin at nangunot ang noo. Kinagat ko naman ng loob ng pisngi ko. Ayun na, sigurado may violent reaction na naman siya. Anong ibig sabihin hindi mo ko type? May bahid ng inis ang boses na tanong niya. Hindi kita gusto. Sagot ko, sabay nguso. At ano naman ang type mo? Inis pa ring tanong niya. Yung kasing edad ko lang, yung malapit lang sa edad ko, halos pabulong na sagot ko. Kinakabahan pa nga ako dahil baka lalo siyang mainis. Oh, at ako? Taas kilay na tanong pa niya, pero may tonong nagbabanta na parang maling sagot ko lang ay yari ako sa kanya. Ikaw, ano? Sa totoo lang, Sir Lloyd, gwapo ka naman talaga. Matangkad, macho at maganda ang estado sa buhay. Kaya lang kasi, kaya lang ano? Ano? Masyado ka kasing ano? Nagbabanta na ang himig ng boses niya. Paano ko ba sasabihin? Matured. Masyado kang matured sa akin, Sir Lloyd, kaya sa tingin ko, hindi tayo bagay. Lakas loob na sabi ko. Numisi siya. Tus, ikaw lang ang nagsasabi na hindi tayo bagay. Ngumuso ako kasabay ng panlalaki ng butas ng ilong ko. Bumuntong hininga siya. Look, Aliana, alam kong masyado akong matured sa'yo at malaki ang agwat ang edad natin. Bakit hindi mo muna ako kilalanin? Huwag kang tumingin sa edad, sweetheart. Kahit naman malaki ang tanda ko sa'yo, kaya ko pa rin namang makipagsabayan sa mga lalaking kasing edad mo. Bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan sa'yo ang sarili ko. And I promise, hindi kita bibiguin. Naumidang dila ako sa sinabi niya. Sa totoo lang, ngayon ko lang siya narinig na ganito kaseryoso magsalita. Medyo na-guilty naman ako. Siguro nga, dapat ko siyang bigyan ng pagkakataon. Kikilalanin ko rin siyang mabuti kung siya na ba ang lalaki para sa akin na gaya ng sinasabi ni Chang. Bago niya ako ihatid sa school ay nag-almusal muna kami sa karinderyang bukas na nadaanan namin na may nagtitinalang lugaw, tokwa at baboy. Gaya ko ay hindi pa rin pala siya nag-aalmusal. Alas 7 daw ang duty niya at alas 7 din naman mamayang gabi ang out niya. Inubensya Police Station. Hi Sir Elmore! Nakangiting bati ni Julia sa SPO1 nang tumapat siya sa desk nito. At actually, kausap ang ilang patrolman. Hindi naman talaga pag-uusap ang ginagawa ng mga ito, kundi as usual, chismisan. Mas chismoso pa nga itong mga lalaki kaysa sa mga kasamahan niyang mga babae. Oh, ikaw pala Julia. Kailan ka pa bumalik? Manghang tanong naman ni SPO1 Elmore kay Julia. Pati ang mga patrolman na kausap ni SPO1 Elmore ay napatingin din kay Julia. Nasa kislap ng mga mata nila ang paghanga sa babae. Matamis naman silang nginitian ni Julia. Kahapon lang, Sir Elmore, sagot ni Julia. Nag-leave kasi siya ng 1 buwan at umuwi ng Manila. Namatay kasi ang lola niya. Ah, ganun ba? Absent kasi ako kahapon eh. Ani SPL1 Elmore. Oo nga po, kaya hindi ko kayo nakita kahapon. May sakit kasi ang asawa ko. Oh, kumusta ka na? Condolence pala. Salamat po. Ayos na po. Kayo ngayon? Si Lloyd pala. Tanong ni Julia at ginala ang mata. Kanina pa kasi niya hindi nakikita ang lalaki.
Kahapon namang nagkita sila ay sandalian lang silang nag-usap at nagmamadali daw ito. Ah, kasama ni Chief. May pinuntahan sila pero pabalik na yon. Ah, okay. Hintayin ko na lang siya. Akmang babalik na si Julia sa kanyang cubicle nang dumating naman ang isang patrolman na si Jeffrey na may daladalang isang malaking bouquet ng sunflower at chocolates. Nandito na ang delivery ni Sir Lloyd. Ani Jeffrey na malawak ang ngiti. Nagsiang ngula naman ng mga kasamahang pulis. Uy, iba talaga si Sir Lloyd. Lodi talaga. Komento ng isang patrolman. Napataas naman ang kilay ni Julia. Kay Lloyd yan? Di niya napigilang itanong. May umusbong na excitement sa kanyang dibdib. Ah, oo. Pinadeliver niya. Sagot ni Jeffrey. Para kanino daw yan? Usisa pa ni Julia na may ngiti sa labi. Para kay Ma'am Aliana. Nawala ang ngiti ni Julia at nangunot ang noo. Sinong Ma'am Aliana? Curious na tanong niya. Wala naman silang kasamahan na babae na Aliana ang pangalan. Yung teacher sa elementary school. Ilang linggo na siyang nililigawan ni Sir Lloyd at mukhang seryoso talaga si Sir sa teacher na yon. Biruin mo, halos gabi-gabi niyang dinadala ng bulaklak at hatid sundo pa niya kung minsan. Oo nga halatang deads na dead si Sir Lloyd. Kung sa bagay, ang ganda naman kasi ni Ma'am Aliana, tisay na tisay at sexy pa. Naku, pakaswerte talaga ni Sir Lloyd kapag sinagot siya nun. Anang isang patrolman, Uy, huwag kang magsasalita ng ganyan kay Ma'am Aliana kapag nandito si Sir Lloyd, kundi yari ka. Sorry naman. Tila may kumurot sa puso ni Julia sa narinig na usapan sa mga kasamahan niyang pulis. May nililigawan na pala ang lalaking pinaka-aasam-asam niya. Kinuyom niya ang kamao, nanggingit-ngit ang kalooban niya. Isang buwan lang siya nawala tapos may iba na itong babaeng kinakalantari. Di siya makapapayag. Sinusumpa niya sa sarili na kanya lang si Lloyd. O teka boys, mamaya na yung chismisan. Get ready. May lasing na nag-aamok at nagpapaputok ng baril sa barangay Tumana. Puntaan nyo na. Bago pa makadisgrasya ng iba. Anang isang pulis na kasamahan nila na siyang tumatanggap ng emergency call. Agad naman naging alisto ang mga kasamahan niyang pulis at naganda na sa pagsugod sa nasabing barangay. Si Jeffrey ay nilapag sa desk ni Lloyd ang bulaklak at isang box ng chocolate. Nagsilabasan ng mga ito. Naiwan si Julia na masama ang tingin sa bulaklak at tsokolate. Nangangati ang kamay niyang kunin ang mga ito, durugin sa kamay at itapon sa basurahan. Kung wala nga lang ibang tao at CCTV ay ginawa na niya. Pwisit! Inis na bulong niya at bumalik na sa desk niya. Napadaing ako nang hilahin ni Ben ang buhok ko. Aray! Bakit ba? Angal ko. Nagpapa-hair treatment ako dito sa salon niya at siya ang mahawak sa buhok ko. Sabado ngayon kaya may free time ako magpa-hair treatment. Bakit sinasama mo pa yung kaibigan mo na kumakatingin sa akin parang kakainin ako ng buo? Pabulong na asik niya sa akin. Ngumisi naman ako. Mula kasi nang pumasok kami ni Macy dito sa salon niya ay lagi na siyang sinusundan ng tingin ng huli. Gusto niyang magpa-pedicure dito sa salon mo Sabi ko, ang sabihin mo, inaya mo siya dito, bruha ka. Pag-untugin ko kayong dalawa Pabulong na asik pa rin niya sa akin. Tumingin pa siya kay Macy at inirapan ito. Kumagat labi naman ang huli at kumindot pa sa kanya. Ew! Yak! Kinikilabutan ako. Bulalas ni Ben na nangaligkik pa na tila diring-diri. Tumawa naman ako at sabay sa bunot niya ulit sa akin. Tumunog ang cellphone ko. Binuhay ko ito. Ganun na lang ang kalabog ng dibdib ko na makitang may chat si Lloyd. Kapre, punta ako mamaya sa inyo. Miss you, sweetheart. Nag-init ang pisngi ko sa chat niya. Kasabay ng mas bumilis pa ang pagtibok ng puso ko. Kahapon ko pa inaabangan ng chat niya. Busy daw kasi siya kahapon dahil may operation sila kaya hindi makakapag-chat at hindi makakapunta sa bahay. Napanguso ko at nag-reply. Ako, what time ka pupunta? Kapre, pwede bang dyan na ako maghapunan sa inyo? Hapon na Ako, pwede naman. Kapre, okay, see you later. Matutulog lang ako. Kumagat labi ako. Gusto ko ba siyang i-chat kaso mukhang pagod siya at matutulog na nga. Humuso ako. Hays, wag na nga. Baka sabihin niya, namiss ko siya.
Nilike ko na lang ang huling chat niya at pinatay ang cellphone. Nag-angat ako ng tingin sa kaharap na salamin. Nakita kong nakatingin din sa akin si Ben at nakataas ang kilay. Mukhang nabasa niya ang convo namin ni Lloyd. Ang harot mo po. Dati, ayaw-ayaw ka sa kanya. Ngayon, may pa what time ka pupunta na? Parinig niya sa akin. Nakangusong inirapan ko na lang siya. Sagutin mo na kasi yan at huwag ka magpabebe. Halata namang, betchy na mo na rin siya eh. Dagdag pa niya at inirapan lang ako habang nilalagyan na ng keratin ng buhok ko. Hindi ko siya betchy na, no? Nagiging mabait lang ako sa kanya. Labas sa ilong, nasabi ko, sus, sinungaling. Hayan nga, nanlalaki ang butas ng ilong mo. Sige ka, mamaya, maagaw pa yun ng iba, magsisi ka. Babala niya sa akin. Sisi, kung ayaw mo kay mamang pulis, amin na lang, paghahatian namin. Singit ni Rika. Ang bakling na tauhan ni Ben. Sumigunda pa ang ilang mga tauhan na naroon na bakla sa pag-amin na crush nila si Lloyd. Ilang beses na rin kasi nila nakita ang pulis na iyon. Okay mo? Ang dami nang nakaabang. Kaya ikaw, insan, huwag kang papatay-patay. Paalala pa ni Ben sa akin sabay irap. Basta, akin lang si Ben. Sabat naman ni Macy nang tanungin siya ng isa sa mga tauhan na nagpe-pedicure sa kanya. Sumingap naman ang pinsan. OMG! Ew! Magtigil kang babaita ka, di tayo talo. Hotdog ang kinakain ko, no? Patiling sabi ni Ben. Ako din, at magaling akong kumain ng hotdog. Bira naman ni Macy na, ikinasinghap ng naming lahat. Maging ako nga ay nanlaki pa ang mata at tiningnan siya. Kagat-kagat pa nga ang labi at may pataas-taas pa ng kilay kay Ben. OMG! Nakakaloka ka talagang babaita ka. Magtigil ka ha, wag ako. Kundi, mumurderin ko yung daliri mo sa paa. Nandidilat ang matang banta ni Ben kay Macy. Go lang, Bex. Hindi lang pa ako ang ipapamurder ko sa'yo. Palaban naman na sabi ni Macy. Nagtititili naman si Ben na akala mo ay kinurot sa singit. Tawa naman kami ng tawa. Si Macy lang talaga ang katapat niya. 5:30 ng hapon ay dumating na nga si Lloyd sa bahay at may dala na naman bulaklak at pagkain. Siyempre, tuwang-tuwa naman si Chang. Sa ilang linggong panliligaw niya ay nasasanay na ako sa presensya niya at laging komportable na akong kasama at kausap siya. Hindi naman pala siya arogante na gaya ng una kong pagkakakilala sa kanya. Bagamat may pagkamaangas talaga ang dating niya at minsan ay sa pananalita na rin. Siguro, natural na talaga yun sa kanya, hindi lang dahil sa pulis siya. Hindi naman nakakainis ang pagkaangas niya na tipong mayabang na ang dating. Pero, ang hindi nawawala sa kanya ay pagiging demanding na nakasanayan ko na lang. Yung mga kilos niya kasi parang hindi nanliligaw kundi parang kami na. Kung ituring niya ako parang girlfriend na niya ako. Lagi nga siyang nagchat-chat o nagte-text. Minsan tumatawag kung nasaan ako at anong ginagawa ko o kung sino ang kasama ko. Haaminin ko, naiinis ako na kinikilig, di ko lang pinapahalata. Naalala ko pa nang sinamahan niya akong kumuha ng lisensya. Halos siya ang kumausap ng stop doon at napagkamalan pa kaming magjowa na pinanintigan naman niya. Gaano na kayo katagal ng lugar na to? Tanong ni Lloyd habang naglalakad kami sa labas ng bahay. Katatapos lang naming maghapunan. Si Chang matagal na dito. Hindi pa ako pinapanganak, dito na siya nakatira. Kakaunti pa nga lang daw ang mga bahay at tao dito noon. Ako naman, sa kabilang barangay talaga ako unang nakatira. Doon ako ipinanganak. Pero nang mamatay si nanay sa atake sa puso, kinuha na ako ni Chang at siya na ang nag-alaga at nagpaaral sa akin. Kwento ko. Tumangutango naman siya at sinuksok ang dalawang kamay sa bulsa ng pantalon niya. Ang tatay mo nasaan na siya? Tanong niya ulit. Patay na rin. Nauna siyang mamatay kay nanay. Atake din sa puso. Elementary pa lang ako nun. Sabi ko at bumuntong hininga. Medyo nakaramdam ako ng lungkot. Ngayong pinag-uusapan namin sila ay bigla ko silang na-miss. May lahi pala kayo ng atake sa puso, kaya ikaw maging maingat ka sa sarili mo. Lalo na sa mga kinakain mo. Dapat, lagi kang may sapat na tulog at exercise. Paalala niya sa akin. Gumuso naman ako. Hayan na naman siya. Seryoso ako, wag mo akong usuan. Alam ko po, paingos na sabi ko. Dapat nga, ikaw ang nag-iingat kasi...
Kasi nagbabantang tanong niya. Ngumuso ako. Kasi mas may edad ka sa akin. Kaya dapat, mas maging maingat ka din sa sarili mo. Sabi ko, at inikot ang mata sa hangin. Sus, kahit naman mas may edad ako sa'yo, maingat at maalaga ako sa sarili ko. Regular din ang check-up ko. Sabi niya, pasimple ko naman siyang hinagod ng tingin. Halata namang maalaga siya sa sarili niya. Kitang-kita naman sa katawan niya. Hi, Aliana! Nilingon ko ang bumati sa akin. Ang grupo pala ni B-Boy. Ang dati kong kaklase at kaibigan na nanligaw din sa akin. Kaso, di nakaobra kay Chang. Nakaupo sila sa harap ng saradong bakery shop. Hello! Bati ko sa kanila at kinawayan sila. Nakita ko namang siniko si B-Boy ng katabi niyang si Peter. Uy pre, kasama niya yung manliligaw niyang pulis. Pabulong na sabi ni Peter pero dinig ko naman. Alam ko, nakikita ko. Ani B-Boy at tumingin kay Lloyd na seryoso ang muka. Magandang gabi po sir. Alanganin ang ngiting bati ni B-Boy kay Lloyd. Bumati din naman ang mga kasama niya. Magandang gabi din. Bati din ni Lloyd at tinanguan pa sila sabay akbay sa akin na ikinapitlag ko. Sinubukan kong lumayo sa kanya pero humigpit ang hawak niya sa balikat ko. Hinunutan ko siya ng noo. Problema na naman niya. San pala kayo punta? Tanong naman ni June na pinakabansot at chubby sa kanila. Wala, naglalakad-lakad lang kami. Sagot ko, kayo, ano naman ginagawa nyo? Tamang tambay na naman kayo ah. Balik tanong ko sa kanila. Huy, mahirap din ang trabaho ng tambay ah. Ni Peter. Kaya nga, nakakalito kayong magbilang ng taong dumadaan at mag-awat ng mga kapitbahay na nag-aaway. Ni B-Boy. Tama. Segunda naman ang mga kasama niya, sabay tawa. Napakamot na lang ako sa ulo. Ako, dyan na nga kayo, sabi ko at nilayasan na namin sila. Mukhang close ka sa mga yun untag ni Lloyd. Naku, mga kababata at kaibigan ko rin kasi sila. Kalahati ng buhay ko, kasama ko na silang lumaki. Saka mga supporter ko yung mga yon noong sumasali pa ako ng pageant sa mga barangay. Kumunot ang noo niya. Sumasali ka sa mga pageant contest ng barangay? Huwag mong sabihing nagsusuot ka noon ng bikini? Sa barangay pageant? Siyempre, hindi dahil teenager. Pa ako noon at bawal. Maiksing shorts at crop top lang ang suot ko. Ganun pa rin yun. Kita pa rin yung legs mo at pusod mo. Palatak niya. Kinunutan ko naman siya ng noo. Kung makaasta talaga siya, parang boyfriend ko na eh. Noon ko naman napansin na nakaakbay pa rin siya sa akin. Teka nga, bakit ba nakaakbay ka pa rin sa akin? Tayo na po ba? Ha? Sabi ko at pilit inaalis ang malaking braso niyang nakasampay sa balikat ko. Pero mas tinigasan lang niya ang braso niya. Hindi pa, pero papunta na rin tayo doon kaya dapat masanay ka na sa akbay ko dahil kapag naging tayo, naku, hindi lang akbay ang gagawin ko sa'yo. Nakangising sabi niya. Napasinghap naman ako at ano naman yun? Secret. Malalaman mo yun kapag tayo na. Sagot niya sabay kindat sa akin. Nag-init naman ang pisngi ko at kumalabog ang dibdib ko. Parang nagtaasan din ang mga balahibo ko sa katawan. Bakit parang kakaiba ang ibig sabihin ng sinabi niya? Uy, si ate. May ligaw na. Tukso ng isa sa mga batang naglalaro ng habulan na nadaanan namin. Nakitukso na rin ang ibang mga bata. Nag-init naman lalo ang pisngi ko. Nakatingin na rin sa amin ang iba pang naroon at nakikitukso na rin. Bagay ba kami mga bata? Nakangising tanong pa ni Lloyd sa mga bata at kinabig pa ako at padikit sa matigas niyang katawan. Napasinghap ako. Opo, Mamang Pogi. Sabay-sabay na sabi ng mga bata. Narinig mo yun, sweetheart? Bagay daw tayo. Nakangisi pa rin sabi ni Lloyd. Ha! Asi ko sa kanya at siniko siya. Pero tumawa lang siya. Langya. Ang tigas ng katawan niya. Kiss! Kiss! Sigaw ng mga bata. Pero bago pa ako umalma ay hinalikan na ako ni Lloyd sa pisngi ng mariin. Napapalakpak naman sa tuwa ang mga bata. Pati mga meron na naroon, pakiramdam ko, sinisilaban na ako sa init ng mukha ko. Ang lakas na rin ang kalabog ng dibdib ko at di ko inaasahan na gagawin niya ni Lloyd. Sa ilang linggong panliligaw niya, hanggang dikit at hawak kamay lang siya. Ngayon, nakaakbay na siya at nakahalik na. Aba, abuso na ang gurang. Sinamaan ko siya ng tingin. Ngingisi-ngisi lang siya.
Abuso ka na ha. Baka nakakalimutan mong naputo lang sasabihin ko nang muli na naman niya akong halikan sa pisngi ng mariin. Nagwawala na ang puso ko sa lakas ng kabog nito na tila gusto nang lumabas. Nagtilian na naman ang mga bata. Ano? May sasabihin ka ba, sweetheart? Nakataas ang kilay at malawak ang ngising tanong niya. Pinaningkitan ko siya ng mata. Alam kong pulang-pula na ang mukha ko ngayon. Parang gusto ko nang lumubog sa hiya. Siguradong pag-uusapan ako nito ng mga mosang kong kapitbahay. Ang daya! Dapat sa lips naman. Buyo pa ng isang batang anak ng pinakamosang dito sa lugar namin. Oo nga, sa lips naman yung parang napapanood namin sa TV. Segundo pa ng ilang bata. Langya, ang babata pa alam na nila ang kiss sa lips. Yan ang natututunan nila sa panonood ng mga drama sa TV. Magsiuwi na nga kayo, gabing-gabi na, nasa labas pa kayo. Matulog na kayo, may pasok pa bukas. Sikmat ko sa mga bata. Linggo po, kaya bukas ate, walang pasok. Sagot ng bungal na batang lalaki. Oo nga pala, linggo bukas. Narinig ko naman ang tawa ni Lloyd. Sinamaan ko siya ng tingin at inirapan. Dahil sa kanya napapahiya ako eh. Kahit na, magsiuwi pa rin kayo at mag-aral kayo. Nakapamaywang nasit ako sa kanila. Sungit naman ni ate. Kiss mo na nga lang siya sa lips, Mamang Pogi, para hindi na siya masungit. Ganun, ginagawa ni Papa ko kay Mama eh. Sabat pa ng isang bata. Abat! Oh, wag nang patulan, sweetheart. Natatawang awat sa akin ni Lloyd at inikot ang braso sa balikat ko. Muli ko naman siyang siniko pero wala siyang katinag-tinag at tumawa lang. Tara na nga, umuwi na tayo. Napakapikunin mo talaga.